Ate Alice, buntis ka? Tuwang-tuwa na tanong ni Sunny sa sister-in-law niyang si Alice. Si Alice ang asawa ng isa sa mga kakambal niya na si Flynn II Saviro. 3 buwan na rin mula nang makilala ni Sunny ang kanyang sister-in-law na si Alice. 2 months ago, nakilala ni Sunny ang asawa ng kanyang Kuya Theodore at 1 month ago naman, ang Kuya Atlas niya ang nagdala ng babae sa mansyon nila. Last week pa sana namin gustong sabihin ni Flynn, pero naisip namin na wag muna since abala pa ang lahat para sa kasal ni Third at Daphne. Kaya ngayong tapos na ang lahat, gusto kong i-anunsyo na 3 linggo na akong buntis. Napatili ng sabay si Sunny at ang mami nito na si Yasmin. Lola na ako? Oh wait, lola na ako ni Ran. Dati, pero lola na ulit ako ngayon. OMG, dumadami na ang apo ko. Sigaw ni Yasmin at niyakap ang asawa nitong si Falcon na natawa na lamang sa asawa. Aba, dapat may reward kami niyan, Mommy ah. Natupad na ang lifelong wish mo dahil kay Kuya Theodore at kay Kuya Flynn. Kaya dapat, bigyan mo po kami ng malaking gantimpala. Tura ni Sunny na siyang ikinatawa ng lahat. Makasabi ka ng malaking gantimpala, parang kasali ka sa bibigyan. Wala ka na itulong sa kanila, princess. Kung magbibigay man si Mami sa kanilang dalawa yon, kina Kuya Flynn at Theodore, di ka kasali. Pang-aasar ni Orion kay Sunny na siyang nagtaas ng kilay sa kapatid nito. Excuse me lang no, nagbigay ako ng support kina Kuya Theodore at Kuya Flynn. Kayo, anong naitulong niyo sa kanila, aber? Kaya dapat kasali ako sa bibigyan ng reward. Nagmamaldit ang sagot ni Sunny. Please, Mommy, panggastos lang po sa gagawin kong yacht party this coming Saturday. Naantala yun dahil sa kasal ni Kuya Atlas. Kaya please, pretty please. Baling ni Sunny kay Yasmin. Naku, Mommy, nakailang yacht party na ito this month ah. Tapos sa lahat ng yacht party ni Princess, tayo palagi gumagastos kahit may sarili naman siyang pera. Naku, Mami, huwag ka magpapautos sa prinsesa natin dahil ginagatasan ka lang yan. Singit ulit ni Orion bilang pang-aasar sa bunso nilang kapatid na si Sunny. Anong? Ang fake news mo, Kuya Orion. Ikaw kaya ang nanggagatas sa ating dalawa. Sino kaya sa atin na nagpabili kay Mami ng laptop this month? Sino rin sa ating dalawa ang nagpabili kay Dad ng bagong laptop? Saka, sa pagkakaakala ko, hiningan mo rin si Kuya Theodore at Kuya Flynn ng pera para sa laptop mo. Saka I heard you last Monday, okay? Binabash mo si Mami sa likod niya. Sagot ni Sunny kay Orion na siyang napasinghap, lalo na nang humarap si Sunny kay Yasmin. Alam mo ba, Mami, sabi ni Kuya Orion ang harsh mo raw kasi... Tama si Sunny, Mami. Isa siya sa mga tumulong sa love life nila Theodore at Flynn. Kaya dapat po talaga bigyan mo siya ng malaking reward. Don't you worry, Mommy. Magbibigay rin ako para panggastos sa yacht party niya. Tarantang putol ni Orion sa kapatid. Habang takip-takip ang bibig nito, nakangiwing ngumiti si Orion sa ina nila na siyang napataas ang kilay. Kayo ha? May tinatago kayo sa akin. Patangu-tangong sabi ni Yasmin na siyang ikinalunok ni Orion. You betrayed me. Asik ni Orion sa pakantang boses kay Sunny na siyang natatawa sa kakambal. Ikaw kasi, kasalanan mo yan kuya. Kasi sinubukan mo kong pigilan sa plano ko. Natuto na nga si Kuya Atlas sa akin. Tapos kakalabanin mo pa ako? Hindi mo alam kung sinong kaharap mo. Mayabang na sabi ni Sunny habang kumikembot-kembot pa. Hayaan mo na kasi si Sunny Orion. Alam mo namang wala siyang masyadong ginagawa. Kung hinayaan nyo na lang sana magtrabaho si Sunny sa normal na kumpanya, edi sana hindi kayo nagdudusa ngayon. Tura ni Alice. Katabi nito ang asawang si Flynn na panay haplos sa tiyan ng asawa niya. Mahirap kaya magtrabaho sa normal na kumpanya. Marami nag-uutos sa'yo doon. Ayos na naman kung magpursu ka ng modeling kaysa sa normal worker ka na isang kumpanya. Mahihirapan ka lang sa ganun, hindi ka namin mapoprotektahan.
Nakasimangot na sabi ni Orion. Hay nako, you all still treat me like a kid. Malaki na ako kuya, okay? Saka sino namang mangangahas namang bully sa akin? Para namang hindi ako marunong lumaban. Kuya Theodore taught me how to fight, but you didn't learn. Nagreklamo ka lang. Putol ni Theodore sa bunso niyang kapatid na siyang nanlaki ang mga mata. Kuya! Angil ni Sunny na siyang kinatawa ng lahat. Ayos sana kung natuto ka kahit sipa o suntok lang. Pero sinuntok mo lang na mahina ang kamay ko, nagreklamo ka na kasi masakit. Wala ka natutunan sa akin, princess. Sunod-sunod na sabi ni Theodore. See? Wala ka natutunan. Paano kapag binuli ka? Uso ang ganon sa mga drama. Bilyonaryo ka na, princess. Hindi mo kailangan magtrabaho sa mga kumpanya para lang sa pera. Sabihan mo lang kami at bibigyan ka namin. Sino ba humindi kanina na manghingi siya ng pera? Putol ni Flynn kay Orion na siyang napakurap-kurap. Ako ba yon? Ako ba? Hindi ako yun ha. Hindi ako yon. Saad ni Orion na tinuro pa ang sarili. Wala akong sinabi na kahit ano kanina. Lalabas ko na nga dapat yung black card ko eh. Nako, kayo naman. Para namang di niyo ako kilala. Dagdag na sabi niya at kinuha ang pitaka niya. Inilabas niya ang sariling black credit card bago ibinigay kay Sunny na siyang napatili sa tuwa. And voila! May bago na namang nauto ang Sunny sa biro natin. Pumapalakpak pa si Sunny, maging si Alice. Na si Orion lang palagi nauuto niya. Siguro, may dahilan kaya si Orion ang unang nakahanap kina Mommy at Princess dati. Sign ata yun na siya palagi ang mauuto at mababara ng mga babae sa pamilya. Tura ni Atlas III na siyang nakangisi. Sa akin yung pinapasa lahat eh. Naku, kapag ako talaga nagkaroon ng girlfriend, huyo kayong lahat sa akin. Hindi na ako mauuto ulit kasi ang black credit card ko ibibigay ko sa kanya. Simangot na sabi ni Orion na kinatawa ng lahat. Pero sa ngayon, akin mo na to. Kuya Orion, thanks ha. Thank you kuya, I love you. Ikaw talaga ang real na sugar daddy. Itinaas baba pa ni Sunny ang kilay habang nakangiti sa lahat. Dahilan para mapabuntong hininga si Orion. Ang ganda nitong naisip mong theme, Sunny. Puri ng isa sa mga kaibigan ni Sunny habang nililibot ang tingin sa paligid ng yate. Punong-puno ng seashells ang yacht. Ang pool ng yacht ay nilagyan ni Sunny ng mga disenyo na pangdagat, tulad ng mga peking pearls at iilang isda. May mga bisita rin sa pool na naliligo habang suot-suot ang peke nilang buntot, kaya nagmukhang mga sirena ang mga ito. Thanks, Manilyn. Enjoy the party ah. Kapag nagutom kayo, punta lang kayo sa buffet table. May hinanda akong pagkain para sa lahat. If wala ka magamit na buntot, punta ka lang sa itaas. I've prepared some buntot for other girls na wala. Sagot ni Sunny bago nagpaalam sa kaibigan. Sunny, tara! Let's enjoy the party! Pag-aayapan ng ibang kaibigan ni Sunny sa kanya nang madaanan siya ng mga ito. Sure, magbibihis na ako at bababa rin ako maya-maya. Sagot ni Sunny bago nagmamadaling umakyat sa itaas para kumuha ng mermaid costume niya. Nang makapagbihis na si Sunny, binitbit niya lamang ang buntot na mermaid costume bago bumaba sa pool area ng yate. Nang nasa pool na si Sunny, sinuot niya ang kanyang buntot at nakisali na sa mga bisita. Nagkakasiyahan ang lahat ng biglang kumulog at kumidlat, dahilan para mapatili ang mga ito. OMG, uulan ba? Hindi ba at sabi sa weather forecast wala namang ulan today? Tanong ng isa sa mga bisita ni Sunny. Iyan din ang alam ko. Gabi pa naman ah. Just to be safe, girls, let's just wrap things out and... Naputol ang ibang sasabihin ni Sunny nang biglang umulan ng malakas. Nang sinubukan ni Sunny na tumayo mula sa pool, lumakas ang alon. Nagtilian lalo ang lahat dahil sa takot. Muling kumulog at kumidlat ng malakas.
nagwawala na rin ang mga alon dahilan para mahirapan ng iba na maglakad ng maayos dahil umuuga na ang yate na sinasakyan nila sa kabila ng laki nito. Humawa kayo na mabuti. Kung kakayanin niyo, hubarin niyo na ang suot yung mermaid tail. Saka kayo pumasok sa loob. Hindi safe para sa lahat ang manatili dito sa labas. Sigaw ni Sunny habang tinatabunan ng mukha niya mula sa malalakas na patak ng ulan. Sinunod naman ng iba ang sinabi ni Sunny. Ganon din ang ginawa niya. Umakyat siya sa gilid ng pool at hinubad ang buntot niya, pero nahirapan siyang hubarin yon. Lalo na dahil madulas yon at mahigpit ang kapit sa bewang niya. Habang sinusubukan ni Sunny na hubarin ang kanyang costume, muling umuga ang yate hanggang sa tumagilid ito. Dahil abala si Sunny sa paghuhubad ng suot niyang buntot, huli na para makakapit pa siya. Sunny! Sigaw ng mga kaibigan ni Sunny nang tumili siya, pagkatapos niyang dumulas sa sahig ng yate. Malakas na lumagpak ang ulo ni Sunny sa tukod ng railings na gawa sa matatag na metal, dahilan para mawalan siya ng malay. At dahil wala na kakayahan si Sunny na kumapit sa kung saan lumusot ang katawan niya sa railings, dahilan para mahulog siya sa dagat. Boss, mangingisda na naman kayo ngayon? Hindi makapaniwalang tanong ng kanang kamay ni Israel na si Kaden. Galit ako, kaya kailangan may gawin ako, Kaden. Kundi ba naman mga bobo at tangayang mga nakuhang bagong empleyado, hindi sana tayo magkakaproblema. Maraming muntik madisgrasya dahil sa maling na ibigay na impormasyon sa weather station, Kaden. People are now blaming us for that. Sagot ni Israel at umiigting ang panga niya sa galit. Hindi na muling nakaimik si Kaden. Tinignan na lamang ang boss niya na nagtutulak na ng bangka nito. Anong oras ka uuwi, boss? Tanong na lamang ni Kaden kalaunan. Huwag mo na ako hintayin. Sa isla ako uuwi mamaya. Sagot ni Israel at saka sumakay na sa bangka. Nasa malapit na dagat ang mansyon ni Israel. May bangka ito at minsan, kapag nagiinit ang ulo niya, nagiging mangingisda siya para mapakalma ang sarili. Nang maglayag na si Israel sa dagat, napabuntong hininga na lamang siya. Kasalanan ko din naman. Kung binantayan ko lamang sila, hindi sila nagkamali sa pagbigay ng data sa TV station. Nakapartner ng weather station namin. Ngayon, bumaba ang ratings ng station at kailangan na naman naming iangat yun. Tura ni Israel sa likod ng isipan. Nakalayo-layo na si Israel nang magsimula siya sa pangingisda. Tinignan ni Israel ang payapang karagatan bago inihagis ang lambat na hawak niya. Nasa ganoong sitwasyon siya nang bigla siyang may makitang lumulutang. Tao ba yun? Wait, malaking isda? Gulantang na tanong ni Israel sa nakita dahil may buntot ito. Nanlaki ang mga mata niya sa sobrang gulat. At nang mas lalong mapalapit ang lumulutang na si Sunny kay Israel, halos malaglag ang panga niya sa takot. Nang umatras si Israel, nakaapak siya sa madulas na parte ng bangka dahilan para mahulog siya sa dagat. Damn! Ano yun? Totoong sirena ba yun? May namatay bang sirena dahil sa nangyari kagabi? Dahil ba ito sa bagyo kaya nagsilabasan sila? Sunod-sunod na tanong ni Israel sa isipan niya. At mabilis na lumangoy pa itaas, saka siya umakyat muli sa bangka. Gamit ang lambat ni Israel, hinuli niya si Sunny na wala pa ring malay. Hoy! Hoy! Sigaw ni Israel kay Sunny at sinundot-sundot ang walang malay na dalagan na ngayon ay balot na balot sa lambat ni Israel. Nagsasalita ba ng Tagalog ang mga sirena? Hindi kaya mga English-speaking sila? Koreana? Spanish? O baka naman may sarili silang lingwahe na sila na nakakaalam? Nalilitong tanong ni Israel. Gising! Hindi ako kumakain ng malaking isda. Hindi ako kanibal, hoy! Muling sigaw ni Israel kay Sunny na siyang hindi pa rin nagkakamalay. Nasa bunutan na lamang ni Israel ang sarili niya. Hindi alam ni Israel kung anong klaseng kamalasan ang sumusunod sa kanya at ngayon may sirena pa siyang kailangang itago. Inilagay ni Israel sa malaki at pabilog na timba si Sunny.
Nilagyan niya pa yun ng tubig sa pag-aakalang tunay na sirena talaga ang nahuli niya. Baka raw kasi, hindi makahinga ang sirena kapag wala itong tubig. Mabilis na nanlaki ang mata ni Israel sa mga iniisip niya. Nagmamadali siyang tumakbo sa mesa at kumuha ng tinidor bago muling bumalik sa harap ni Sunny. Nang magmulat si Sunny na mata, nanginginig ngang nakatutok ang kamay ni Israel sa dalaga. "What? Anong ginagawa mo?" Saad ni Sunny, habang punong-puno ng pagtataka ang ekspresyon ng buo niyang muka. "Sirena, hindi ako natatakot sa'yo. Kung ako sirena, dapat syokoy ka. Pero ang pogi mo para maging syokoy eh. Anghel na lang siguro. Huwag mo akong tinatakot sirena. Di ako takot sa mga isda." Sa pagkakataon na ito, nagkasalubong ang kilay ni Sunny sa mga naririnig niya. "Aba, bastos ka. Hindi kita sinisigawan. Sino bang tinatawag mo sirena ha? Hindi mo ba nakikita ang tao ako ha? Tao ako. Popo nito. Kita mo ba itong mga binti ko?" Natigil si Sunny sa pagsasalita nang bumungad sa kanyang binti niyang balot pa rin ng mermaid tail costume. Nang tignan ni Sunny ang katawan, nalaglag ang panga niya sa gulat nang makitang tanging bra lang ang suot niya at seashells pa yon. "Kung di ka sirena, ano ka ha? Siren? Aswang sa dagat?" "Look, hindi to totoong buntot, okay? Kang gagalaw!" Banta ni Israel kay Sunny. Dahilan para maputol ang ibang sasabihin ni Sunny. Natigil din ang babae sa tangkang paghubad ng suot na mermaid tail costume dahil sa ginawa ng lalaki. "Ano bang dapat kong gawin para paniwalaan mo ko, ha? Hindi nga ako sirena, okay? I'm a fake mermaid." "Ha, modus mo lang ata yan, oh. Di ako naniniwala sa mga sirena pero nakita kitang lumulutang kanina sa dagat. Alam kong totoo ka." "Di nga kasi, bobo mo naman. Kita mong plastic to, oh. Nahawakan mo ba ako kanina, ha? Kung nahawakan mo ako kanina, dapat alam mong peke tong buntot ko." Putol ni Sunny kay Israel na napakurap-kurap na lang sa sigaw ng dalaga. Nahawakan nga ni Israel kanina ito dahil binuhat niya ito papunta sa maliit niyang kubo. Pero dahil sa sobrang kaba at takot, hindi naramdaman ni Israel na maayos ang buntot ni Sunny. Kaya hindi niya alam kung plastic ba yun o hindi. "Bakit mo ako sinisigawan? Dapat ako sumisigaw dito kasi ako nakahuli sa'yo." "Bullying tong ginagawa mo, okay? Kilala mo ba mga kuya ko?" Nanlaki ang mga mata ni Israel kasabay ng pagsinghap. "May mga merman ka rin kasama?" Namumutla ang mukhang tanong ni Israel, dahilan para malaglag ang balikat ni Sunny. Sa lahat pa naman ang pwedeng makita sa akin sa dagat, bakit ang tangang lalaki pa na ito? Hindi pa pwedeng matalino naman yung magligtas sa akin, Lord? Kahit kautak pa ni Kuya Flynn tong lalaking to, hindi ko matiis. Kakaiyak naman to. Saad ni Sunny sa sarili. Napahilamos na lang siya ng muka. "So sino ka? Bakit kayo napadpad dito sa Pilipinas? Anong gusto nyo? Sakupin ang bansa namin? Naku may China na kaming kalaban. Hindi naman namin kayo kailangan dito eh. Fully booked na kami." "Di nga ako sirena. Di ko alam kung bobo ka lang ba. O siguro malaki lang ang trust issues mo sa mga tao, no? O kaya sa mundo. Pero hindi ako sirena. Ako si Sunny Saviro. Kilala mo ba ang Saviro Quintuplets? Isa ako sa kanila. Ako lang naman ang nag-iisang babaeng anak ni Yasmin at Falcon Saviro. Kapatid ako ni na Theodore, Flynn, Atlas at Orion Saviro. Kahit i-research mo pa ako sa internet, makikita mo ako." Mahabang paliwanag ni Sunny kay Israel na nagdududa pa rin ang tingin. "Saviro?" Tanong ni Israel sa mahinang boses. At agad na may naalalang tao sa apelidong yon. "Pinaglololoko mo ba ako? Mga bilyonaryo ang tao sinasabi mo. Sinasabi mo ba sa akin mayaman ka?" "Jeez, of course yes. Bilyonarya ako, okay? Kahit i-research mo pa pangalan ko, mahahanap mo ako agad sa internet. I'm a fashion icon. At kapatid ko ang geniuses ng Saviro family. Maganda at gwapo ang mga magulang ko, kaya malabong hindi mo ako mahanap sa internet. Panigurado rin naman na sa mga oras na to, hinahalughog na ng mga kapatid ko ang buong Pilipinas para mahanap ako. Ganon ako kaimportante.
Naintindihan mo ba? Taas kilay na tanong ni Sunny at namewang pa sa harap ni Israel na siyang tumagilid ang ulo. Ba't ka na sa dagat? Ba't ka may buntot? Isa lang ang dahilan dyan. Dahil sirena ka. Napatili na lang sa sobrang inis si Sunny. Di nga ako sabi sirena. I hosted a party last night. In a yacht. Ito ang theme party ko. I like mermaids and fairy tales. Kaya ito ang naisip ko for my party. Pero hindi ko alam kung ano nangyari eh. The weather forecast said that the weather last night would be fine. Pero bigla ang kumidlat at kumulog. Nasa pool area kami ng yate. Kaya madulas, di ko nahubad agad yung costume ko. Nang lumakas ang alon, nadulas ako at nabangga. Yung ulo ko sa tukod ng railings. Yun ata ang dahilan kaya nawalan ako ng malay eh. Napahawak si Sunny sa ulo niya. Pagkatapos niyang sabihin yon, hindi naman na masyadong masakit pero bahagya yung kumirot ng hawakan niya. Hindi agad nakaimik si Israel dahil sa naririnig niya. Lalo na dahil nasali na naman ang tungkol sa weather forecast. Kung totoo lahat ng sinabi ni Sunny, isa siya sa may kasalanan kung bakit niya nakitang lumulutang ang babae sa dagat. See? Hindi ako sirena. Taas kilay na sabi ni Sunny pagkatapos niyang tuluyang mahubad ang mermaid tail costume niya. Sapo-sapo naman ni Israel ang sarili nitong bibig habang nanlalaki ang mga matang nakatingin kay Sunny. Sabi ko na nga ba? Hindi nga totoo ang mga sirena. Kalaunan, sigaw ni Israel dahilan para mapangiwi siya. Sino ba kanina ang tumutok sa kanang tinidor? Kasi paniwalang-paniwala na sirena ako. Sumimangot naman ang lalaki. Ikaw ba naman ang makakita ng lumulutang na taong may buntot? Sigurado din naman ako matataranta ka sa ganun. Ganun lang ang naramdaman ko nung makita kitang lumulutang habang may buntot. Siyempre nataranta ako at natakot. Malay ko ba kung kumakain ng tao ang sirena? Halata nga wala siyang alam sa mga sirena at hindi naniniwala. Hey! Kailan pa nagkaroon ng istorya na kumakain ng sirena ng tao? As far as I know, mga seaweeds ang kinakain ng sirena. Tura ni Sunny sa kanyang sarili at napatingin na lamang kay Israel. Anong ginagawa mo? At anong pangalan mo? Siguro naman hindi ka natatakot na magpakilala sa akin, no? My name is Israel. Naghahanda ako para makaluto ng pagkain mo. Kung hindi mo lang naipaliwanag sa akin na lahat, ipapakain ko sana sa'yo ng buo yung isdang nahuli ko eh. What? Papakainin mo ako ng isdang buo? Excuse me ah. Kung sirena man ako, hindi ko kakainin ng kauri ko. How dare you? Against rules yan sa Water Kingdom. Angil ni Sunny kay Israel na siyang natakpan ng tenga dahil sa lakas ng boses ng babae. Ang ingay mo. Saka, hindi ka naman sirena. Kaya paano mo nalalaman na against the rules yon? Saka ano naman pwede nilang kainin sa dagat? Puro isda lang naman na nandun. Seaweeds. Seaweeds ang kinakain ng mga mermaids, hindi isda. Huh? Magluto ka na nga lang dyan. Nagugutom na ako ah. Kung nasa mansyon lang ako, kanina pa dapat ako kumakain. Now, I don't have my kuyas with me. Saka pwede ba pahiramin mo ako na maayos na damit? Kung hindi mo napapansin, kanina pa ako nilalamig dito. Look at my suot oh. Sunod-sunod na sabi ni Sunny. Tanging bra, nagawa sa seashells at cycling shorts lang naman ang suot niya. Tumangutango naman si Israel sa dalaga at hindi na nagsalita pa. Nang matapos si Israel sa pagkiskis sa isda, iniwan niya muna yon at pinabantayan kay Sunny para makakuha siya ng damit at shorts na pwedeng ipasuot sa babae. Pagbalik niya, ibinigay niya yon kay Sunny na agad nagmamadaling tumalikod para makapagbihis na. Nasaan ang bathroom mo? Gusto ko maligo. Wala akong banyo. Pumunta ka sa likod ng kubo. May malaking balde doon ka maligo. Sagot ni Israel. Narinig naman ni Israel ang yapak ni Sunny na pumupunta sa likod hanggang sa biglaang lumakas ang yapak nito at bumilis. Wala kang shower? Anak ka ng kabayo.
Sigaw ni Israel sa gulat dahil sa biglaang pagsulpot ni Sunny sa gilid niya. Wow ha, ang ganda ko namang kabayo. Sarkastikang sabi ni Sunny. So, nasa na shower mo? Yung may warm and cold system ha? Ayoko ng malamig na tubig. Dagdag na sabi ni Sunny. Bilyonarya nga siya. Di ko na kailangan magduda pa sa katauhan niya. Sarkastikong sabi ni Israel sa kanyang sarili. Wala ako shower dito sa kubo. Yun lang meron ako. Kung gusto mong maligo, dun ka. Di naman kita sisilipan. At wala ring maninilip sa'yo dito dahil nag-iisa lang ako sa isla. Napasinghap naman si Sunny sa narinig. Bakit wala kang shower? Ni hindi na nga bathtub ang hinahanap ko eh. Reklamo nito na siyang dahilan para mapahilot siya sa kanyang batok. Yung balde lang ang meron ako, dun ka na maligo. Kung ayaw mo, ayos lang din naman. Pagkatapos mo maligo, magbihis ka at namakakain tayo. Turan ni Israel at tinalikuran ng babae. Parang kasalanan ko pa na wala siyang shower at bathtub. Malay ko ba na wala siyang ganon? Our mansion has that. Lahat ng kwarto sa mansyon namin may sariling shower at bathtub, no? Kaya akala ko lang din na meron siyang ganon. Turan ni Sunny sa sarili niya. Naglakad siya sa isang kubo kung saan naroon ang sinasabing balde ni Israel. Malaki ang balding yon at hanggang dibdib ni Sunny. Para itong barrel pero gawa sa plastic. Paano ko ba gagamitin ang bagay na to? I've never seen stuff like this. Siguro kailangan kong pumasok sa loob, no? Hanggang dibdib ko siya so paniguradang ganon? Sa tingin ko, bathtub din siya pero standing version lang. Tanong ni Sunny sa sarili habang titig na titig sa balde. Sa huli, sinunod ni Sunny kung ano ang nasa isip niya at humanap ng mapapatungan. May nakita si Sunny na lumulutang sa loob ng balde. Sa mga mata niya mukha yung Tupperware pero tabo yun na ginagamit para panligo. Kinuha lang naman yun ni Sunny at itinapon bago siya tuluyang pumasok sa loob ng balde. Oh gosh, ang lamig! Dapat talaga mag-install siya ng warm and cold system water shower. Kahit wala ng bathtub, basta may shower lang. Reklamo ni Sunny sa isipan niya bago pumailalim sa loob ng malaking balde. Nang muling iniangat ni Sunny ang sarili, doon niya napagtanto na hindi niya abot ang sabon at hindi na rin niya kayang lumabas mula sa balde. Israel! Israel, help! Sigaw ni Sunny sa natatarantang boses at pilit na inakyat ang balde pero dahil madulas sa loob, hindi niya kinaya. Oh no! Anong gagawin ko? Israel, help me, I'm stuck! Muling sigaw ni Sunny na ngayon ay naiiyak na. Nang lumabas si Israel sa kubo, ay agad na naluha si Sunny habang punong-puno naman ng pagtataka ang buong mukha ni Israel dahil sa nasaksihan niya. Bakit nandiyan ka sa loob? Litong tanong ni Israel kay Sunny na nakuha pang samaan ang tingin ng binata kahit umiiyak ito. Kasalanan mo ito, you jerk! Sabi mo dito ako maligo. What kind of bathtub it is ba? Hindi ako makalabas. Asik ni Sunny, dahilan para malaglag ang panga ni Israel. Nang makaahon si Israel sa pagkagulat, napalunok na lamang siya bago tinakpan ang muka. Yumuyog-yug din na balikat ni Israel dahil pinipigilan nito ang tawa. Hey, ano ka ba? Ilabas mo ako dito, ano ba? Tinatawanan mo ba ako? Ano nakakatawa ha? Nanghihingi ako ng tulong, you monkey? Sigaw ni Sunny. Hindi na napigilan ni Israel na umalpas ang isang tawa sa kanyang labi. Mas lalong nagalit si Sunny pero hindi pa rin nakamove on si Israel sa nakita niya, kaya mas lalong lumakas ang pagtawa nito hanggang sa sapu-sapu na niyang tiyan sa sobrang lakas ng kanyang pagtawa. Inabot pa ng ilang minuto bago niya natulungan si Sunny dahil hindi siya natapos agad sa pagtawa at kung minsan bubunghalit siya basta-basta. Paano kung wala ako ha? Eh di namatay ka sa lamig dahil dyan sa kabaliwan mo. Bathtub pa nga. Ano nga sabi mo?
bathtub standing version? Natatawang tanong ni Israel kay Sunny na binalot ang sarili sa makapal na kumot dahil sa lamig na tinitiis nito. Malay ko bang hindi yun bathtub? Saka wala akong alam sa ganun. You should have come with me and teach me with it. Kung namatay man ako, kasalanan mo yun, pinabayaan mo ko. Eh di sana nagtanong ka. Mahirap ba magtanong ha? Di naman ako mawawala. Kung hindi ka naintindihan, dapat tinatanong mo sa akin. Kargo ko pa kapag namatay ka dito. Ano na nasasabihin ng pamilya mo? Na namatay ang nag-iisa nilang prinsesa? Kasi naligo siya sa bathtub standing version? Shut up! Huwag mo nga akong asarin. Putol ni Sunny sa ibang sasabihin ni Israel at hinampas ang binata na siyang natawa lang. Mag-iingat ka sa susunod. Kapag may nangyari sa iyo, baka ako na ang mabaliw. Seryoso ang sabi ni Israel kaya napatikom ng bibig si Sunny sa gulat. Wala sa sariling napalunok siya habang titig na titig sa mukha ni Israel. Ngayon ko lang napagtanto, gwapo pala siya. Mabait din, mapag-asar nga lang. Turan ni Sunny sa sarili, kasabay ng malakas na pagtibok ng kanyang puso. Kumain ka pa. Marahang saad ni Israel at pinagsandok si Sunny ng kanin. Bakit sunog to? You know what? I have a kuya. Magaling siyang chef and he can cook anything. Hindi ako kailanman nakakita ng palpak na luto ni Kuya Flynn. You should come to our mansion and learn from him. Turan ni Sunny habang inaalis ang tingin sa itim na inihaw niyang isda. Ikaw na nga pinapakain, nagrereklamo ka pa. Hindi naman kasi ako chef. I have a chef in my house too. So, I don't do things normally. Sagot ni Israel na siyang ikinasinghap ni Sunny. Wait, mayaman ka? Gulat na tanong ni Sunny at taas baba pang tinignan ng buong katawan ni Israel. Mukha ba akong pulube? Naiiling na tanong ng binata. Pero akala ko mangingisda ka. Kaya ba walang tao dito sa isla? Is this your own island? Habi ko mangisda. My father taught me that, so I fell in love with it. Minsan kapag mainit ang ulo ko, magulo ang isip ko, nangingisda lamang ako para kumalma. Nung araw na nakita kita sa dagat, may kapalpakan na nangyari nun sa weather station ko. Nagalit ako dahil maraming aksidente ang nangyari. Dahil sa maling impormasyon na naibigay ng mga empleyado ko. At isa ka na ron. I guess it was fate that made me meet you in the middle of the ocean. Sagot ni Israel na siyang ikinaawang ng bibig ni Sunny. Kaya ka naniwala sa akin nung sinabi kong hindi ako sirena dahil nabanggit ko ang tungkol sa weather forecast, tama? Hinuha ni Sunny na ikinatango ni Israel. Tinawagan ko na ang kanang kamay ko na si Caden. I told him about your situation. Sinabi niya sa akin na tatawagan niya ang pamilya sa Vero para makuha ka nila dito sa isla. Kanina ko pala siya natawagan kaya hindi ko alam kung kailan darating. Natigilan si Israel sa pagsasalita nang makarinig siya ng pagaspas ng hangin at tila tunog ng isang helicopter. Nandito na sila! Masayang sigaw ni Sunny at napatayo. Nang tumakbo si Sunny, ay sumunod din si Israel kaya takang-taka siya sa nangyayari. Mommy! Daddy Kuyas! Salubong kay Israel ng imahe ni Sunny na pinapalibutan ng pamilya nito. Napakurap-kurap si Israel nang isa-isang i-check na mga ito si Sunny. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Huwag ka na mag-party. Ginatasan mo kasi ako eh. Di mo ba alam na kinakarma ang mga taong inuuto ako? Asik ni Orion kay Sunny na siyang naiiyak pero natatawa sa sinabi ng kanyang kakambal. Buisit ka Kuya Orion. Di ka naman duwende no? Sumimangot si Orion sa sinabi ni Sunny pero kalaunan, niyakap niya ng mahigpit ang kapatid. Sa susunod, hindi na kami papayag na magpaparty ka na ikaw lang mag-isa. Hindi mo alam kung gaano kami natakot nung nalaman naming nahulog ka sa yate sa gitna ng bagyo. Tura ni Orion. We were all worried, princess.
Kaya ko lumaban sa mga tao pero hindi ko kaya labanan ng panahon, Sunny. Nawala ka na sa amin nun. Hindi namin kakayanin kapag nawala ka ulit sa buhay namin. Saad naman ni Theodore na niyakap din si Sunny. I'm sorry, kuya. Sorry po at naging pasaway ako. Hindi na po mauulit. Naiiyak na sabi ni Sunny at yumakap ng mahigpit. Mommy! Baling ni Sunny sa ina na siyang naluha at mabilis siyang nilapitan para yakapin ng mahigpit. Huwag mo nang gawin yun ulit, Sunny. Hindi ko kakayanin kapag ikaw ang nawala sa amin. Hindi ko kakayanin, anak. Napaiyak si Yasmin habang yakap ang kanyang anak. Kaya naluha na rin si Sunny. Mula pa lang pagkasanggol ni Sunny, si Yasmin ang kasama niya. Noong mga panahong hindi pa sila buo lahat, si Yasmin ang karamay ni Sunny sa buhay. At ngayon, umiiyak ang ina ni Sunny sa takot na mawala siya. Ramdam ni Sunny ang pagkabasag ng puso niya dahil sa takot na ibinigay niya sa sariling ina. I'm sorry, Mommy. I'm sorry, Dad. I'm sorry. Saad niya at niyakap lalo ng mahigpit ang kanyang ina. Maraming salamat ng sobra sa pagliligtas mo sa anak namin. Kung kailangan mo man ng tulong kahit ano pa yun, sabihin mo lang sa amin. Handang tumulong ang pamilya namin sa'yo. Napalunok si Israel nang mahigpit na hawakan ni Yasmin ang kamay niya, habang may matamis na ngiti sa labi nito. Namumula pa ang ilong ni Yasmin dahil sa pag-iyak nito kani-kanina lang. Ayos lang po yun, Mrs. Saviro. Isa rin naman ho ako sa may kasalanan kaya nangyari yun sa anak niyo. Sagot ni Israel kaya nalito si Yasmin, maging ang asawa nitong si Falcon. Ako po si Israel Reyes. May weather station po ako. At nung gabing bumagyo po nakasaad po sa report namin na walang mangyayaring ganun. Yun din po ang naibalita sa weather forecast. Sa katunayan ho ay mga newbie pa ho ang naatasang kumuha ng data tungkol sa naturang panahon nung araw na yon. At nagkamali ho sila ng impormasyon sa pagkuha nila nun. Dahil po doon, nangyari ho ang aksidenteng ito sa anak nyo. But I am willing to fix these mistakes po. Bala ko rin hong isasante ang mga empleyado ko dahil sa nangyaring kapalpakan. Umawang ang bibig ni Yasmin sa narinig niya at kalaunan, nakakaunawang ngumiti. These employees of yours, kailangan ba talagang isasante sila dahil sa nangyari? Marahang tanong ni Yasmin na siyang gumulat kay Israel. Po? Alam ko nakagawa sila ng mali, pero hindi ba dapat ay maging rason yun para mas matuto sila sa nangyari? Thankfully, there were no huge damages done during the typhoon arrived. Kapag inalis mo kasi sila sa kumpanya mo, sino pa magtitiwala sa kanila? Dahil sa nangyari, hindi ba dapat turuan mo sila lalo? Kung ano ang dapat gawin para hindi na magkamali ulit? In this way, may papakita mo rin sa lahat na talagang nagsisisi kayo sa nangyaring pagkakamali. Alam kong gusto mong akuin ang pagkakamali ng lahat. Pero dahil empleyado mo sila, hindi ba dapat sabay niyong harapin ang problemang yan? Mahinahong sagot ni Yasmin na siyang gumulat kay Israel. Pag-isipan mo, iho, at wag mo akuin lahat ng mali. Dahil sa'yo kaya, buhay pa ang anak namin kaya nagpapasalamat kami doon. Kapag naayos na ang problema mo, pumunta ka sa mansyon namin at saluhan mo kami sa hapagkainan. Our son, Flynn, is a very good chef. Dagdag ni Yasmin bago nagpaalam kay Israel na hindi naman nakaimik sa isang tabi. Ang bait ng mommy ko, no? Biglang sumulpot sa gilid niya ang nakangiting mukha ni Sunny. Katulad ng pangalan nito, talagang nagliliwanag ang buong mukha ng dalaga. Bigla ay nakaramdam si Israel ng malakas na tibok ng puso niya. Naramdaman niya rin noong una niya makita si Sunny sa karagatan. Ngunit dahil sa takot sa pangyayari, hindi niya yun pinagtuunan masyado ng pansin. Ngayon lang. Ang weird niyo. We don't promote hate. Ang motto namin sa buhay, to live is to have a good life. Ibig sabihin, mabuhay tayo ng masaya at mapayapa. Yung may problema pero hindi sumusuko. Kaya huwag kang matakot at huwag kang malungkot. Huwag ka rin magalit kasi masama yan sa puso. Saka, huwag mo nang sabihin kina mami ang nangyari kanina, okay? Mahinang dagdag ni Sunny, dahilan para maalala ni Israel
ang bathtub standing version ng dalaga. Nalaglag ang panga ni Sunny nang takpan na naman ni Israel ang mukha nito kasabay ng pagyugyog ng balikat. Bakit ka tumatawa na naman? Kanina pa yun kalimutan mo na kasi yun. Sigaw ni Sunny at hinampas ang balikat ni Israel. Ikaw ang nagpaalala sa akin tungkol sa bathtub standing. Ano ba? Hindi na natapos ni Israel ang sasabihin nang biglang hinampas ni Sunny ang kanyang batok. Sakit May bisita ka, Sunny. Sigaw ni Alice kay Sunny na siyang kabababa lang ng kwarto nito. Ha? Wala naman akong bisita ngayon. Oh! Napakurap-kurap si Sunny na bumungad sa kanya sa baba si Israel na siyang nakaupo sa sofa at pinapalibutan ng mga lalaki niyang kapatid. Hi! Hi! Ganting bati ni Israel at napalunok. Agad na nakabawi si Sunny sa nangyari at muling napatakbo pabalik sa kwarto niya ng matauhan. Hindi niya alam kung ba't nandito ang lalaki. Hindi pa nga siya nakakapagsuklay at may laway pa yata siya sa gilid ng labi. Nang walang maramdaman na kahit ano sa muka, tinignan ni Sunny ang sarili niya sa salamin at nalukot ang kanyang muka nang makita ang magulo niyang buhok. Sa huli, naligo si Sunny at nagpaganda bago bumalik sa sala ng mansyon nila. Oh wow! Bigla ka atang nagayos, baby girl. Napalingon si Sunny kay Daphne, ang asawa ng kanyang Kuya Atlas. Nakakahiya naman kasi ate, kung haharap ako sa bisita ko nang walang ayos ang muka. Sagot ni Sunny. Bahagya pang namumula ang kanyang muka. Humagikgik si Alice at Daphne ng sabay. Nangingiti rin ang asawa ni Theodore na naaaliw sa bunso ng mga Saviro. Hay nako, kaya galit na galit ang mga kuya mo Hindi ka naman sana nanakawin. Galit? Ba't po sila nagagalit? Wait, nasa sila kuya? Tanong ni Sunny nang mapansin na wala pala sa sala si Israel, pati na rin ang mga kakambal niya. Alam mo ba kung paano sumuntok? Tanong ni Theodore kay Israel na nasa harap niya. Hindi alam ni Israel kung anong pumasok sa hokote ng mga kapatid ni Sunny. Bigla na lamang siyang hinila ng mga ito kung saan. At ngayon nasa isa silang boxing ring sa loob ng gymnasium na pagmamay-ari ni Orion Fort Saviro. Marunong naman. Sapat lang para maipagtanggol ang sarili ko at ang babaeng gusto ko. Sagot ni Israel, kaya napatango-tango si Theodore. Hindi sapat yan. Nung klaseng skill yan. Dapat palaguin mo pa. Paano kung hindi mo kayang ipagtanggol ang kapatid ko sa ganyang klase na skill mo? You should show it to us. Si Theodore ang magdedesisyon kung sakto lang ba ang abilidad mo o hindi. Taas kilay na singit ni Orion sa malditong boses. Napalunok si Israel sa narinig niya. Sumang-ayon ang iba sa sinabi ni Orion. Kaya nakita na lamang ni Israel ang sariling nasa ring at pinapakita ang abilidad niya kay Theodore. Nakatanggap si Israel ng ilang suntok mula kay Theodore pero ito, kahit isang beses hindi niya mapuruhan. Ni hindi mo masuntok si Theodore, ikaw palagi nasasaktan. Paano kung napahamak ang bunso namin, paano mo siya maililigtas? Kalmadong tanong ni Atlas III na siyang ginagamot ang mga sugat ni Israel. He can protect her, at least in normal circumstances. Taekwondo master ako kaya paniguradong mahirap na kalabanin niya ako. Pero habang naglalaban kaming dalawa, may ilang beses na rin na muntik niya ako makuha. Kundi lang ako mabilis na mag-isip. At nakaiwas, he passed. Tura ni Theodore na siyang dahilan para magreklamo si Orion. Ibibigay natin sa kanya ang prinsesa? No way! Maarte si Sunny at buwan-buwan siyang nanghihingi ng pera sa atin. Kung ibibigay natin siya sa lalaking to, anong ibibigay niya sa bunso natin? May pera ako. Kaya kong ibigay kay Sunny lahat na meron ako. Hindi niya kailangan manghingi dahil kusa ko yung ibibigay sa kanya. Kusa kong ilalahad sa kanya ang kamay ko. Hindi man ako ganun kagaling makapaglaban pero handa ako matuto para protektahan si Sunny. Alam ko kung gaano kaimportante sa inyo ang bunso nyo. Kaya handa akong gawin lahat para sa kanya. Sunny is too important to me too. Hindi ko alam kung paano nagsimula na nagbago ang nararamdaman ko pero gustong gusto ko na matapos ang lahat ng problema sa station namin para makita ko siya ulit.
Ayoko magsisi dahil hindi ko nasabi sa kanya ang bagay na siyang gustong-gusto kong sabihin. Hindi ko siya nanakawin sa inyo. Sa inyo pa rin ang bunso niyo. Ang gusto ko lang mahalin si Sunny. Gusto ko lang siya maging girlfriend, fiancé, asawa at ina ng mga anak ko. Kapatid niyo pa rin siya. Hindi naman magbabago ang bagay na yon. Kaya sana payagan niyo ako. Sana ibigay niyo sa akin ang pagpayag na to, na mahalin ko ang kapatid niyo. Punong-puno ng emosyon na sabi ni Israel kaya nagulat ang mga ito sa kanya. Napaiwas si Orion at Atlas ng tingin kay Israel. Ang unang lumapit kay Israel ay si Flynn, na may matamis na ngiti sa labi. Sinabi sa akin ni Sunny na hindi ka marunong magluto. Our princess loves to eat. Kung gusto mong mapanatag ako sa'yo, kailangan mong matutong magluto. Iga-guide kita para may pagluto mo din ang kapatid ko kapag gusto niyang kumain ngunit wala ako sa tabi niya. Tura ni Flynn at tinapik ang balikat ni Israel. May isa akong tanong. Kung naikasal na kayong dalawa, saan mo gustong tumira si Sunny? Sa kung saan niya gusto. Kung nasan siya, nandun din ako. Doon na napalingon sina Atlas at Orion kay Israel. Sa mansyon namin siya titira. Sabay na sigaw ni Orion at Atlas na siyang nagkatinginan pa sa isa't isa at nagkatanguan. Napakurap-kurap na lamang si Israel sa mga ito. May pinaplano na naman silang dalawa. Tura ni Flynn na siyang nabasa niyang naiisip ng dalawa niyang kakambal. Kapag tinanong ka ni Sunny kung sino sumuntok sa'yo, aminin mo ang totoo. Handa akong harapin ang galit niya. Napalingon si Israel kay Theodore dahil sa sinabi nito. Seryoso ang buong mukha nito pero bakas sa mata nito ang kabaitan. Ano nangyari sa mukha mo? Sigaw ni Sunny na nanlalaki ang mga mata pagkakita sa mga pasa sa mukha ni Israel. Nabangga, dadapa. Hindi natapos ni Israel ang sasabihin nang may maramdaman siyang umakbay sa kanya. I did that to him. Sinay ko lang kung marunong siya lumaban. Seryosong sabi ni Theodore na siyang dahilan para mapakurap-kurap ang mata ni Israel. What? Nababalo na ba kayo, kuya? Sa lubungang kilay na tanong ni Sunny sa kapatid. Mula kay Theodore, lumipat ang tingin ni Sunny sa iba niyang kapatid na dahan-dahang naglalakad papasok sa mansyon. Kuya Orion, Kuya Atlas, Kuya Flynn! Saad ni Sunny na pumuno ang boses sa kasulok-sulukan ng mansyon. Hindi alam ni Israel kung anong nangyayari. Ngayon, nakaluhod na sa harap ni Sunny ang mga kapatid nito. Huwag kang mag-alala. Magkadugtong ang bituka ng mga taong yan. Kapag nailabas ni Sunny ang hinanakit niya, magiging ayos din sila. Tura ni Alice na siyang tumabi kay Israel. Pero kailangan ba talagang nakaluhod sila? Nakangiwing tanong ni Israel, dahilan para matawa si Alice. Dapat masanay ka na sa magkakambal na yan. Naku, hindi mo alam kung paano nakaya ni Mommy Yasmin at Daddy Falco na alagaan ang mga bubwit na yan. Araw-araw na magulo at maingay ang mansyon dahil sa kanilang 5. Kaya nakakapanibago nung nawala si Sunny dito sa mansyon. Yun ang kauna-unahang pagkakataong natahimik ang buong mansyon. Marahang sabi ni Daphne, kaya napabaling dito si Israel. Natahimik ang buong mansyon? Oo, quintuplet sa mga yan. At ang nagbibigay liwanag sa lahat ay ang nag-iisa nilang babaeng kapatid. Alam mo naman na siguro na nahiwalay si Sunny sa kapatid niya, di ba? Minsan ang sinabi sa akin ni Atlas na handa silang gawin ang lahat para sa nag-iisa nilang prinsesa. Noong mga bata pa sila, kanya-kanya sila ng ensayo. Minsan lang sila nagkikitang 4 dahil may sarili-sarili silang ginagawa. Pero nung nakumpleto na sila at kasama na nila si Sunny, natuto silang bitawan ng mga bagay na ginagawa nila sa umaga. They would share breakfast, lunch, and dinner para laging nararamdaman ni Sunny na hindi ito nag-iisa. Kaya kahit na may mga asawa na sila, pinili nila dito manatili sa mansyon. Dahil nandito ang bunso nilang kapatid Ganon nila kamahal ang prinsesa nila. Marahang paliwanag ni Daphne na siyang dahilan para mapatangu-tangu si Israel. Hindi alam ni Israel na nahiwalay si Sunny sa mga kapatid dito noon. Wala sa sariling napatingin si Israel sa babaeng minahal niya
at sa mga lalaking nagmamahal dito. Princess, ba't nakaluho din ako? Hindi ko naman sinuntok si Israel Di ko naman siya inaway Tura ni Flynn sa nakapamewang na si Sunny. Ano naman ngayon? Hindi mo naman pinigilan sila kuya na awayin si Israel? Malditang balik na sabi ni Sunny. Deserve niya naman yun. Kukunin ka niya sa amin. Aba, edi kailangan namin siya pahirapan. Giit na sabi ni Orion, kaya sinamaan siya ng tingin ni Sunny. Edi deserve mo ring lumuhod dyan hanggang dinner. What? Sino ba sa amin ang kapatid mo, princess? Sino mas mahal mo? Reklamo ni Orion pero inirapan lang siya ni Sunny. Ano na namang kaguluhan to? Hindi makapaniwalang tanong ni Yasmin. Nakapapasok lang sa mansyon kasama ang asawa nitong si Falcon. Naka-jogging pants pa ang mga ito at punong-puno ng pawis ang katawan galing sa exercise. Sila kuya mami! Si princess mami! Sabay na sigaw ni Sunny at Orion na siyang nagkatinginan at nagsamaan pa ng tingin. Napabuntong hininga na lang si Yasmin at nasapu ang kanyang noo. Sorry, kung nalaman ko lang nahihilahin ka nila kuya, sana hindi na ako naligo at nagbihis. Nakangusong sabi ni Sunny habang marahang nilalagyan ng gamot ang pasa ni Israel. Ayos lang. Gusto lang naman nila malaman kung mapagkakatiwalaan nila ako Hindi valid na reason yan para saktan ka nila, no? Giit ni Sunny. Gusto ko rin na maipakita sa kanila na mapagkakatiwalaan nila ako. Para mapanatag sila kung sakali mang pumayag ka na makasal sa akin. Kasal? Sa akin? Itinuro pa ni Sunny ang sarili habang nagtatanong. Oo. Akala mo ba nagpakita ako rito sa mansyon para lang makapag-dinner dahil sinabi yun ng mami mo? Gusto ko ring hingin ang kamay mo, Sunny. Hindi ko man kayang tapatan ng pagtrato na binibigay sa'yo ng mga kapatid mo. Pero gusto kitang tratuhin na sa paraang alam ko. Gusto kitang maging masaya. Gusto kong ipagluto ka, protektahan ka. Kahit ako pa gumastos sa lahat ng party na idadaos mo, sa hinaharap gagawin ko. Papayag ako dahil gustong gusto kita. Napapansin at nakikita mo naman siguro ang nararamdaman ko to, Sunny, di ba? Marahang tanong ni Israel, kaya natahimik si Sunny. Pero maarte ako. Baka maubos ko ang pera mo. Kagat-kagat ang pang-ibabang labi na sagot ni Sunny. Hindi ko pa nasasabi sa'yo pero may black card din naman ako. At isa lang ang weather station sa pagmamay-ari ko. Marami akong pera. Paniguradong hindi mo mauubos agad ang mga yon sa isang iglap lang. So, Sunny Saviro, nabunso ng Saviro Quintuplets, ang nag-iisang prinsesa na gusto ko makasama sa buhay ko. Will you do me the honor of becoming my gorgeous wife? Tanong ni Israel kalaunan kay Sunny. Naluluha naman ito. Dahil naglabas si Israel ng isang box na may lamang singsing na gawa sa silver. Are you for real? Of course, yes. Oh my gosh, I'm getting married. Ikakasal na ako. Tili ni Sunny na siyang narinig ng lahat. Mabilis na nagsipuntahan sa kanila ang lahat na siyang natuwa sa magandang balita na yon. Good luck, Kuya Orion. Ikaw ang huling ikakasal kasi maldito ka. Pang-aasar pa ni Sunny sa kapatid kaya napangiti na lang. Lingid sa kaalaman ng lahat, kasal na si Orion Fort Saviro. 6 years later, Mommy, Daddy, wakey! Naalimpungatan si Sunny at Israel dahil sa bubuwit na panay talon sa kama nila, dahilan para yumugyug yun. Ang aga pa, Zeus! Reklamo ni Sunny at niyakap ang asawa niyang katabi. Breakfast na raw sabi ni Tito Flynn Kapag hindi kayo bumaba, wala na po kayang kakainin later. Sagot ni Zeus, ang 5 taong gulang na anak ni Sunny at Israel. Zeus, let's go na! Baka maubusan ako pancakes! Sigaw ni Artemis, ang babaeng anak naman ni na Alice at Flynn. Nasa hambay ito ng pintuan at naghihintay sa pinsan. Mami, bangon na po! Muling sigaw ni Zeus dahilan para mapabangon na si Sunny. Niyugyug pa ni Sunny ang balikat ni Israel para magising na rin to. Fine, bababa na kami.
Go on now. Thank you, baby. Tura ni Sunny at hinagka ng pisngi ng anak. Okay, Mommy. I love you. Good morning din po. Sagot ni Zeus at hinagkan din ang pisngi ng ina nito. Bago nagmamadaling bumaba sa kama para puntahan ang naghihintay nitong pinsan. Sabay na nagsitakbuhan si Zeus at Artemis pababa ng hagdan sa mansyon ng mga Saviro para pumunta sa hapagkainan. Nasaan ang mga magulang mo, Zeus? Tanong ni Flynn sa pamangkin. Magpe-prepare pa po sila, Tito Flynn. Bababa po sila after. Buhat, Tito. Saad ni Zeus, kaya napatawa si Flynn. Pero bago pa man mabuhat ni Flynn ang pamangkin, nabuhat na ito ng kararating lang na si Orion. Big boy ka na pero nagpapabuhat ka pa. Manang-mana ka talaga sa nanay mo. Sobrang spoiled. Nakangiting sabi ni Orion at ginulo pa ang buhok ni Zeus. Binubuhat mo rin naman siya. Kung makapagsabi ka ng spoiled ang pamangkin mo kasi inispoil mo rin. Singit ni Atlas sa usapan na siyang inalalayan ng buntis nitong asawa na si Daphne. Of course, para namang hindi niyo bubuhatin ang magiging anak ko. Nang matapos ay pinuntahan na ni Orion ang asawa nito na nasa tabi. Ang 3 gulang na anak nila. Kalaunan, pumasok din sa pagkainan si Sunny kasama ang asawa nitong si Israel. Good morning, people! Maganda ba ang tulog niyo? Sigaw ni Sunny na may malawak ng ngiti sa labi. Super ganda, Tita Pretty! Sagot na 4 na taong gulang na anak ni Theodore na si Kisses. Katabi nito ang kapatid na si Ran at pinagsasandok siya ng kanin. Maganda na sana, kaso bumungad ka. Medyo pumangit na siya ng konti ngayon. Sagot ni Orion na nang aasan na naman. Same to you, kuya. Hay nako. Ba't sa lahat ng pwede ko maging kambal yung pangit pa? Hoy! Foul yan ah! Saka pareho kami na mukha ni na Theodore, Atlas at Flynn. E di ibig sabihin pangit din sila. Di lang ako pangit. Sigaw ni Orion, dahilan para maputol ang ibang sasabihin ni Sunny. Mabilis siyang namewang. Excuse me lang no, ikaw lang ang pangit, maitim kasi ang budhi mo. Malditang sabi ni Sunny na siyang ikinaawang ng bibig ni Orion. O siya, huwag na kayong magsagutan. Hindi na natahimik itong mansyon dahil sa inyong dalawa. Palagi na lang kayo nag-aaway. Kung magmahala naman kayo, no? Singit ni Yasmin sa mga anak na siyang parehong napangiwi. Masaya ang kanilang pamilya na nag-agahan. Kahit na matanda na si Yasmin at ang asawa nitong si Falcon, young-looking at maganda't gwapo pa rin ito tignan. Makikitang dahil yun sa magandang koneksyon nito sa mga anak at sa pamilya nilang lumalaki lalo. Out of stock ang pagmamahal ko ngayon, Mami. Baka sa next life, pwede na. Natawa ang lahat sa sagot ni Sunny. Wala ring space sa akin, Mami. Nabuhos ko na lahat sa asawa ko. Sagot naman ni Orion na nakaani ng tili at pang-aasar mula sa lahat. Naku, huwag ka magpapauto, Ate Yvonne. May kasalanan lang yan si Kuya Orion sa'yo, kaya yan sinasabi yan. Kita mo po? Kapag napatawad mo na siya, hindi na siya magsasabi ng matatamis na words. Tura ni Sunny. Israel, kulang lang ata sa pagmamahal tong asawa mo eh. Buhusan mo rin siya kahit konti nang hindi naiinggit sa iba. Kung hindi lang pumagitna si Yasmin, hindi matatapos ang asaran ng magkapatid na puno ng ingay ang buong mansyon at habang tinitignan niyo ni Sunny napangiti siya. Parang noon lang, sila lang dalawa ng kanyang mama ang magkasama sa iisang mesa. Ngayon sobrang laki na ng hapagkainan nila at punong-puno ng mga tao yun. Mahal, kain ka pa. Naputo lang iniisip ni Sunny at napatingin sa asawa niyang si Israel. Ngumiti si Israel kay Sunny na siyang nagbigay gaan sa dibdib ng babae. I love you, Israel. Marahang sabi ni Sunny na siyang dahilan para lumawak ang ngiti ni Israel sa labi. Mahal din kita, gorgeous Sunny. Now eat. Ibinuka ni Sunny ang bibig nang subuan siya ni Israel ng pagkain. Mommy, the barbecues! Sigaw ni Zeus sa inang si Sunny na siyang nagtutuhog ng karne. Wait lang, baby. Sagot ni Sunny at napangiwi nang makitang wala siyang natuhog sa karne sa maayos na paraan. Anong ginagawa mo, princess? I don't know. Ginagawa ko naman siya tulad ng sabi sa akin ni Alice kanina pero hindi ko alam kung bakit nababali ang stick.
siguro hindi siya ganun katatag. I think, Mommy, we need thicker sticks, no? Or baka mali lang yung ginamit ko? Dapat gawa sa metal yung gamitin natin? Hindi. Sabi sa akin ni Alice, ito raw ang gamitin natin. Tulungan na kita. Hindi ako magaling sa pagluluto pero magaling ako sa ibang bagay. Puno ng kumpiyansang sabi ni Yasmin at kumuha na rin ng stick at karne bago nagsimulang magtuhog. Hanggang sa umabot na 10 minuto, dalawa silang nakatanga sa harap ng mesa. Mom, princess, ang barbecue! Tanong ng sumulpot na si Theodore. Kuya, I didn't murder it, okay? Depensa agad ni Sunny sa sarili na makita ni Theodore ang mga nagkalat na karne at putol na stick. Wala akong sinabi na kahit ano. Ba't di kayo nagtawag ng tulong? Tutulungan naman namin kayo eh. Sagot ni Theodore at inikot ang manggas ng suot nitong Steve para hindi maging sagabal. Pero muling nauwi sa katahimikan ng lahat. Ngayon, nadagdagan pa ng isang dalawang kaninang nakatanga. Hoy, ang barbecue raw, anong ginawa nyo? Kinain na ba ninyo? Tanong naman ni Orion na sumulpot kasama si Atlas. We tried, okay? Pero hindi namin alam kung ba't napuputol ang stick. Masyado matigas ata tong karne kaya napuputol. Sagot ni Theodore. Napasilip naman si Orion at Atlas sa mesa. Sabay ding nanlaki ang mga mata ng dalawa. Anong ginawa nyo? Di naman aso ang kakain ng barbecue na to eh. Sana sinabi nyo nang maihanda namin ang sarili namin. Tulungan na namin kayo. Naku, paano naman ito matatapos? Yung isa, fashionista, may taekwondo master, at yung isa ganda lang. Excuse me? Angil agad ni Yasmin sa anak na si Atlas. Tama naman kami ng sinabi, Mommy. Marunong ka naman sa work, Mommy. Pero wala ka talagang kwento sa pagluluto. Don't worry, kaya na namin to ni Atlas. Di nyo ata alam pero expert kaming dalawa sa pagtuhog ng karne. 5 minutes later, anak kayo ngayon. Yabang-yabang nyo pang sabihin na expert kayo. Expert daw. Expert maging mayabang. Pero wala namang kayang gawin. Nang matauhan si Atlas, napailing-iling siya. Ba to okay? Hindi ganito ang ginagawa sa ospital. Di ko rin alam kung ba't nalalamog ko yung karne. Mahina lang ata pagkakahawa ko. Well, laptop ang hinahawakan ko buong buhay maliban sa asawa ko kaya syempre hindi ko rin alam kung paano to gawin, no? Anong gagawin natin dito? Baka makita ito ni Flynn, paniguradong mapapagalitan tayo. Anong gagawin natin dito? Baka makita to ni Flynn, paniguradong mapapagalitan tayo. Kasabay ng sinabi ni Yasmin sa mga anak ay ang pagsulpot din ni Flynn kasama ang ama nitong si Falcon. Malapit na mag-alas 7, hindi pa rin kayo tapos dyan? Nasaan ang barbecue? Sabay na nag-iwas ng tingin ang mga ito nang silipin ni Flynn ang mesa, kung saan naroon ang karne at stick, na wala ni isang natuhog ng maayos. Anong ginawa nyo? We really tried, kuya. Hindi ko rin alam kung ba't siya nasira. Ang careful ko talaga while tinutuhog siya pero hindi ko magawa. Sinubukan kong tumulong. Pero wala rin akong kwenta sa ganito eh. Ako naman, siguro napalakas na yung pwersa ko kaya nabali yung stick. Sagot ni Theodore. Hindi pasyente ang karne, hindi ako sanay, no? At di rin siya laptop at mas talong hindi siya si Yvonne, hindi rin ako sanay. Sabay-sabay na napalunok ang 5, hanggang sa biglaang natawa na lang si Flynn. Nakalimutan pa ata ni Flynn na sa lahat ng miyembro ng Saviro siya lang ang nabiyayaan sa galing sa pagluluto. Sana tinawag yun na lang ako, diba? At ikaw, princess, ba't mo hinayaan ng mga taong to alam mo namang ni isa sa kanila, wala kakayahang magtuhog ng karne. Sabi nga nila tutulong sila eh, hindi naman ako ganun kasama para tanggihan ng tulong nila, diba? Lumapit si Flynn sa mesa at tinignan ang mga karne. Pinaghiwa-hiwalay niya ang pwede pang matuhog sa hindi na. Kinuha niya rin ang mga stick na pwede pang magamit at ipinatapon ang mga hindi na kayang isalba pa. Dad, come here. Bantayan mo si mami at baka maghasik ng lagim. Tawag ni Orion sa ama na siyang nakatingin sa kanilang lahat. Lumapit naman agad si Falcon sa tabi ni Yasmin at tiyakap ang asawa na siyang sumandal sa kanya. Isa ka rin naman sa naghasik ng lagim eh. Kung makapagsabi to. Tawagin ko rin kaya asawa mo nang mabantayan ka. Angil ni Yasmin sa anak na si Orion. Ganito dapat ang pagtutuhog ng karne. Tura ni Flynn na kumuha sa atensyon ng lahat. Habang nandoon ang pamilyang Saviro sa lamesa at nagtutuhog ng karne,
Nanonood naman sa mga ito ang mga asawa at anak nila nang may ngiti sa labi. Kuya, nabali yung sa akin. Akin din. Ganda ng pamilya nila, no? Hindi ako nagkamali ng asawang napili. Saad ni Alice. Ako rin. Segunda ng 3 babaeng kasama ni Alice. Tulungan na namin kayo. Saad ni Alice at nakisingit sa tabi ng asawa niya. Expert ako dyan. Ganito kasi ang madalas kong ginagawa. Di ba nagtitinda ko dati ng banana Q ni Manang Bebang? Habang nagkakatuwaan ang lahat, dumating na rin si Israel galing trabaho. Agad itong dumiretso sa tabi ni Sunny na siyang ipinakita agad ang ginawa nito. I can do it na? Sigaw ni Sunny at proud na itinaas ang barbecue na natusok niya para ipakita sa asawa. Very good, mahal. Galing-galing talaga ng ganda kong yan. Gusto ko ng reward. Come on, I want a kiss. Turan ni Sunny at pinikit ang mga mata. Ginawaran naman ni Israel ng halik sa labi ang asawa na siyang matamis na napangiti. Pagkatapos, muling ibinalik ni Sunny ang atensyon sa ginagawa at tinuruan niya pa si Israel na mas magaling pa kaysa sa kanya. Ang buhay ni Sunny noon ay tanging si Yasmin lang ang parte. Ngunit, biglang napuno ang kanyang puso. Sa sobrang pagkapuno, umaapaw ito at umaagos. Punong-puno yun ng pagmamahal. At ngayon, punong-puno ang puso niya pati ng taong mahal niya. Mahal na mahal niya si Israel. Ganon din si Zeus. At wala na siyang mahihiling pa. The End.